Ngayong araw ay naisipan nga pala namin gumawa ng lumpiang Shanghai. Tamang-tama nga pala to sa mga nag-uumpisa pa lang mag-business. Noon pa kasi namin gustong gawin to pero ito na siguro yung pinakamagandang panahon. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga pa lang ay may mga kumakatok na sa bahay. Nandito nga pala sila para humingi ng isda. Maraming salamat nga pala sa pagpunta. Nanggaling na doon sila kila Tampi Story at binigyan sila ng gapi. Titingnan ko muna sa ref tab ko kung meron pa akong mga natirang isda. Sa pagkakaalam ko, plati at moli na lang ang nandito. Mabuti na lang kahit papano may maibibigay pa ako sa kanila. Kahit papano sa ganitong paraan nakakapagpasaya ako ng mga bata. Mag-iingat nga pala kayo at huwag kayong lalayo. Dahil tumila na ang ulan, naalis nga pala kami ni Aling Rihina. Naisipan kasi namin mag-business ng lumpiang Shanghai. Mabuti na lang malapit lang sa amin ang palengke. Ang unang kailangan nga pala namin ay giniling na baboy. Bumili na rin kami ng karot at bell pepper, puting sibuyas at kinchay. Habang namimili kami ng gulay, may tumawag nga pala sa akin. Big shoutout nga pala kay Tito Bebet. Siya nga pala ay isang member ng Team Katagumpay. Syempre guys, katulad ko, isa rin siyang machuno rin. Dahil nandito na rin kami sa palengke, kailangan nga pala namin kumpletuhin lahat ng kailangan. Kagaya na lang ng itlog at lumpia wrapper. Bigla naman bumuhos sa malakas na ulan. Mabuti na lang hindi kami nabasa ni Aling Rihina. May bibilihin pa kasi kami dito sa Dali. Ang kailangan nga pala namin ay butane. May binili kasi kami na kala na ito ang kailangan. Dalawa na nga pala yung binili ko para hindi na babalik sa isang araw. Mabuti na lang kahit papano tumigil na ang ulan. Pagka-uwi namin, naligo muna ako at nagbihis. Alam nyo na, mahirap magkasakit. Kailangan muna natin hugasan ng mga gulay para sa mga rekado, para makita nila na malinis ang proseso. Naalala ko pa nga nung nag-pandemic. Ito nga pala yung naging business namin ni Aling Rihina. Kahit papano nakatulong sa amin ang paggawa ng Shanghai. Ngayong vlogger na ako, naisip ko nga palang gumawa ulit nito. Lalo na ngayon, napakarami na sumusuporta. Kaya naman ngayon palang nagpapasalamat na ako sa mga mahal kong followers. Hindi ko napansin nakahanda na pala ang ating mga ingredients. Una, ilalagay muna natin yung giniling na baboy. Nilagay na rin natin yung bell pepper at sibuyas. Iniligay na rin natin yung giniling na karot at kinchay. Naglagay na rin pala ako ng mga pampalasa gaya ng asin at paminta. Huwag nyo nga palang kakalimutan maglagay ng oyster sauce. Naglagay na rin pala tayo ng cornstarch at harina. Nagbasag na rin pala kami dito ng isang pirasong itlog. Tapos guys, halu-haluin lang natin hanggang maging ganito. Nilagay ko muna to sa isang lalagyan para mailagay sa ref. Kailangan lang natin ng mga ilang oras para kumapit yung lasa. Gumawa na rin pala kami ng tuna flavor at chicken flavor. Si Aling Rihina nga pala ang expert dito pagdating sa pagbabalot ng Shanghai. Gumamit pala kami ng scooper na may label para pantay-pantay ang dami ng giniling. Keso nga pala ang sikreto para sumarap ang aming Shanghai. Ang sikreto din pala para makakuha ng customer ay maayos na pagkakagawa. Kailangan din pala lagi malinis ang paligid. O diba napakagaling ni Aling Rihina? Dahil kailangan ko na nga pala siyang tulungan, nagugas muna ako ng kamay. Gagamit din sana kami ng gloves kaso hindi komportable. Dahil may experience na ako sa paggawa ng Shanghai, basic na lang to sa akin. Dahil maliit pa lang ang aming negosyo, hindi pa namin kailangan ng manpower. Nakakatawa lang kasi mabilis kami nakatapos. Napakaganda rin pagmasdan kasi pantay-pantay ang pagkakagawa. Dahil wala pa kaming packaging, ziplock muna yung ginamit namin. Sa gusto nga pala mag-abil nito, malapit lang sa amin, free delivery. Sa mga magtatanong kung magkano ang presyo nito, lalabas nga pala sa inyong mga screen. Sana lang kahit papano masuportahan nyo ako sa aking munting business. Meron na rin pala tayong available na Magda Boy Machuno rin. Meron din tayong Magdang Team Dugyot. Lahat nga pala ng Team Dugyot member ay nandito na. Kung paano umorder, nasa comment section ko nga pala yung link. Kailangan nga pala natin magluto ng Shanghai para matikman. Kailangan kasi natin ng mga trial o pre-taste para matikman kung tama na ba ang lasa. Kung may kulang pa ay kailangan pa natin i-improve. Sa pagluluto ng Shanghai, kailangan medium heat lang para maluto yung loob at hindi masunog yung labas. O diba napakagandang pagmasdan? Syempre guys, first bite pa lang masarap na agad. Kaya naman sa mahilig sa Shanghai dyan, ano pang ginagawa nyo? Huwag nyo nang hantayin magpiesta pa sa inyo para makatikim lang nito. Grabe guys, napakasarap. Lasang-lasa nga pala yung cheese sa loob. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!